What's up mga poops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Mukhang ordinaryong pagpupulong ng mga gods, may namumuong tensyon pala. Sino nga ba si Susanoo no Makoto sa Japanese mythology? Bonus content mga kakops, dahil gusto nyo rin malaman kung pinakita na ba talaga sa manga si Gregory Rasputin ay pag-uusapan na natin ito. Ito ang mga tatalakayin natin ngayon, kaya kung handa ka na, tara na at pag-usapan na natin. Kumapit ka dahil tayo ay maglalakbay sa Kabanata 84. Makikita natin dito na pinatigil si Loki sa pagsasalita ni Odin, sa tanong ni Shiva kung sino ang plano ni Loki labanan sa Ragnarok. Kitang-kita natin dito na parang sa oras na magkamali si Loki at mabulalas ang kanilang plano ng mga Norse gods, ay magkakaroon ng di inaasahang laban sa pagitan ng mga Greek gods at Norse. Manga Moto, paano mo nasabi ito? Sa panel na to, kausap ni Loki si Shiva na nakaharap sa kanan. Nang sabihin ni Loki na bakit sila kabado, ngunit nakaharap ito kina Odin at Thor, ito ay sobrang kahina-hinala, hindi ba? Kung titingnan si Thor, mistulang tahimik lang ngunit parang naghahanda kung sakaling mabulalas ni Loki ang hindi dapat sabihin. Ito ang itsura ni Thor na nakatingin sa kanyang ama na si Odin, parang nag-aantay si Thor ng senyales kay Odin kung sakaling tumaas ang tensyon sa pagpupulong. Nang mabasa ko ito, nasabik ako. Dito pa lamang sa pagsabi ni Loki kina Odin at Thor na bakit sila kabado, mistulang senyales ng God of Mischief na huwag silang mag-alala dahil alam niya ang ginagawa niya. Kaya kumalma lang sila. Dagdag ko na rin na sa kabanatang ito ay suot-suot na ni Thor ang Jarngriper Iron Gauntlets, isang senyales na handa talaga ito sa isang laban kung sakaling meron man. Sa mga nakalimot na ang Jarngriper Iron Gauntlets ay suot ni Thor kapag may laban, mukhang handang-handa si Thor dito sa pagpupulong nato. Pero syempre wag rin natin isang tabi na kung sakaling magkamali si Loki sa pagpupulong na ito at magkaroon ng laban, tatlong Greek gods ang naruroon na handang makipagbakbakan sa kanila. Kung babasahin nyo ang Kabanata 84, parang wala lang ito at isang normal na pagpupulong lamang. Ngunit para sa tulad ko na laging maligalig at laging naghahanap ng sagot sa tanong at mga posibleng mangyari sa hinaharap, ibinibigay ko na sa inyo na kamuntik-muntikan talagang magkaroon ng laban sa pagitan ng Greek gods at Norse gods. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Pag-usapan na natin kung sino si Susanoo no Makoto sa Japanese mythology. Si Susanoo no Makoto ay isang mahalagang Diyos sa Japanese mythology, kilala bilang ang God of the Sea and Storms. Siya ay isa sa mga magkakapatid na Diyos, kasama sina Amaterasu, Diyosa ng Araw, at Tsukuyomi, Diyos ng Buwan. Ang mga kwento tungkol kay Susanoo no Makoto ay naglalarawan sa kanyang mga pakikipagsapalaran, kanyang pagkakabuo ng iba't ibang bagay, at ang kanyang papel sa mitolohiyang Hapones. Ang divine weapon Kusanagi no Tsurugi. Ang Kusanagi no Tsurugi, ay kanyang nakuha mula sa buntot ng isang dragon, isang espada na itinuturing na sagisag ng kapangyarihan at soberanya. Ito ay naging isa sa mga tatlong hinahawakan ng mga Imperial Regalia ng Hapon, patunay sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan at ritual ng bansa. Si Susanoo no Makoto at ang Kusanagi no Tsurugi ay nagbibigay halaga sa mga kwento at paniniwala ng mga Hapones, nagtataglay ng kahalagahan sa kanilang kultura at mitolohiya. Ang kanilang mga kwento ay naglalarawan ng mga konsepto tulad ng kapangyarihan, pag-usbong, at pagtutulungan ng mga Diyos sa pagbuo at pagpapahalaga sa mundong kanilang ginagalawan. Dumako na tayo sa pinaka-inaabangan ninyo, pinakita na ba talaga si Gregory Rasputin sa manga ng Record of Ragnarok? Ito ang tanong ng karamihan, kaya naghagilap ako ng mga imahe sa manga na maaaring si Gregory Rasputin, at mayroon akong nakitang isa na talagang naka-highlight pa. Ipaliwanag ko muna ang format ng Record of Ragnarok sa manga kapag ipinapakita nila ang mga nanunood na tao at mga Diyos sa laban, magkahiwalay ang mga ito. Sa panel na to, naka-highlight ang nagaganap sa laban pati na rin ang mga kilalang mga Diyos at mga mandirigma ng humanity. Isang halimbawa ng pag-highlight nila sa panel na to ay sina Brunhilde at Ares, sa gitna ay naglagay ang authors ng Record of Ragnarok ng mga tao pero nakafocus ito kay Hages, isang kilalang tao sa era ni King Leonidas. Sama na rin natin itong laban ni Nikola Tesla. Naka-highlight sa kaliwa si Aphrodite at sa kanan naman si Loki, at muli, naglagay sila ng tao sa gitna. At ito ang nakatatandang kapatid ni Nikola Tesla na si Dane. Ibinahagi ko ito sa inyo para ipakita ang format ng Record of Ragnarok sa pag-highlight ng mga karakter. Ngayon, pag-usapan na natin ang panel na ito. Tingnan ninyo ng maigi, tila isang normal na larawan bago magsimula ang laban ni Thor at Lobo.
Pero kung susuriin maigi, ang mga naka-highlight na nanunood sa ibaba sa bandang kaliwa ay ang mga mandirigman na nabuhay noong panahon ni Lu Bu. Sila ay sina Liu Bei, Gan Yu, Zhang Fei, at Chen Gong. Sa kanan naman, ang chief god ng Norse na si Odin, Shiva, at Aphrodite. Ngunit mayroon pa sa gitna ng mga tao, napakamot ako sa ulo dahil hindi naman ini-highlight ng mga author ng Record of Ragnarok ang mga normal na tao sa gitna ng mga highlights, maliban na lang kung kilalang tao sila. Kaya tinitigan ko na maigi ang isa sa kanila, at nang i-zoom ko ito, napasabi ako agad na, maaring si Rasputin na talaga ito. Mula sa mahabang buhok hanggang sa balbas, kahawig talaga ni Grigory Rasputin. Tandaan na hinding-hindi maglalagay ng ordinaryong tao ang mga author ng Record of Ragnarok sa gitna ng mga highlights. Kaya't malamang sa malamang na si Rasputin nga ito. Ngunit ang nakakalungkot dito, pagdating sa anime, hindi ito isinama. Para bang gaya kay Jesus na nasa manga ngunit hindi rin isinama sa anime. Ito ba'y nangyari lang o sinadyang ilagay talaga sa manga? Napaka-misteryoso ng ginawa nila dito, kaya napaisip talaga ako at naghahanap pa ng mga panel baka sakaling makita ko siya ulit pero wala na talaga akong nahagilap. Dahil dyan, mataas ang posibilidad na siya nga ang nakakulong sa kwartong may malalaking kadena at nakakandado pa. Maari kayang pagkatapos manood ng laban ni Rasputin ay nakagawa ito ng hindi maganda kaya ikinandado sa kanyang sariling silid. Ano sa tingin mo? Comment ka lang at pag-usapan natin. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!